Made for Love Chapter 2. Pahina 11. Ayaw mo bang makipagrelasyon? Mahinang tanong ni Daniel. Tumanggo ako. Gusto kong manatiling libre sa pangmatagalang attachment. Madalas akong naglalakbay, at pinapanatili ako ng aking negosyo sa aking mga paa. Dahil dito, wala na akong oras para sa isang relasyon. Sa mga babaeng nagtatrabaho, hindi iyon problema. Walang inaasahang pangako, at sa gayon ang lahat ay gumagana. Walang sakit, walang sala. Tama, tama. Siyempre, tumatango-tango si Daniel habang nilalaro ang pagkain na natitira sa kanyang plato. May problema ba? Tanong ko pagkatapos ng ilang saglit na katahimikan. Mabilis na umiling ang dalaga. Hindi. Nagulat lang ako, yun lang. O baka hindi ako dapat. Pero bago sa akin ang lahat ng ito. Ngumisi ako. Hindi naman nakakagulat yon. Magugulat ako kung alam mo na ang pasikot-sikot ng pagiging call girl. Hindi. Tumawa si Daniel. Kaya lang, may mga amo ba sila? I mean, I have the most awful boss here at Hotel Nova. Tumanggo ako. Sigurado akong may manager sina Star at Lacey sa City Girls. Pero bakit galit ka sa amo mo? Nagkibit-balikat si Daniel. Hindi ako galit sa amo ko. Okay, siguro ako. Oo, ayaw ko kay Seymour. Pumikit ako saglit. Seymour. Kinikilala ko ang pangalan na iyon. Naniniwala akong siya ang manager na nakausap ko kaninang linggo. Parang medyo slimy. Tanong ni Daniel, at hindi ko maiwasang tumanggo. Oo, siya yon. Alam mo, may date daw ako kina Seymour bukas ng gabi. She rolls her eyes. Ito ay magiging kakilakilabot. Ang isipin na si Daniel ay nakikipag-date sa ibang lalaki ay mas mabilis na kumukulo ang dugo ko kaysa sa gusto kong aminin. Ang selos ay kaagad, at sinasabi ko sa aking sarili na huminahon. Bakit mahalaga kung may nakikita siyang ibang lalaki? Parang wala akong claim sa kanya. Gayunpaman, hindi ko mapigilan ang pag-aari na dumaloy sa aking mga ugat, kahit na sinusubukan kong huwag pansinin ito. Walang dahilan para magselos ako. Hindi siya akin. Sabihin sa akin ang higit patungkol sa petsang ito, pinamamahalaan ko sa pamamagitan ng clenched ngipin. Nagkibit-balikat si Daniel. Wala akong masyadong alam sa sarili ko. Basta kailangan kong makasama si Seymour. Knowing him, we'll end up sa Denny's or Five Guys. Hindi sa hindi ko mahal si Denny at Five Guys, pero alam mo ang ibig kong sabihin. Saglit akong nag-isip, paano ko itatago sa sarili ko ang kurbadang babae? Biglang sumulpat ang inspirasyon. Makinig ka, bakit hindi ko ipadala si Star at Lacey sa pwesto mo? Sigurado akong mas magiging masaya si Seymour na makasama ng wala ni isa, but two beautiful girls for the night. Aabutin ako ng isang braso at isang paa dahil naniningil sina Star at Lacey sa oras, at hindi ako magtataka kung humingi sila ng bonus pagkatapos na gumugol ng oras sa Seymour. Pero sulit naman kung ang ibig sabihin nito ay hindi na kailangang makipag-date sa kanya si Daniel. Napabuntong hininga ang hubog na morena at tuwang-tuwa na humajijek habang tinatango ang kanyang ulo. Baron, mahal ko ang isip mo. Parang a wonderful idea iyon. Salamat. Malaki. Ngunit maaari ko bang itanong kung bakit ka lalabas sa isang petsa kasama siya sa unang lugar? Parang hindi mo siya type. Oh, namumula siya. Well, I kind of owe him a favor since he asked you to let me keep my job, or at least, that's how he sees it. Kaya, pumayag akong lumabas kasama siya dahil duda ako na hahayaan niya akong marinig ang katapusan nito kung hindi ko gagawin, at bukod pa, patas ang patas. Okay. Iyon ay isang convoluted na sagot, ungol ko. Ngunit ang pagpapadala sa kanya kasama sina Star at Lacey ay higit pa sa sapat na pagbabayad. Ngayon ay pantay na kayong dalawa, at hindi mo kailangang mag-alala na makipag-date sa kanya anumang oras sa lalong madaling panahon. Humajijek si Daniel, masayang tumanggo. Oo. Parang hindi ko, ngumiti siya. Ikaw talaga ang aking knight in shining armor, Baron. She throws me a brilliant smile, and to my surprise, lumawak ang puso ko. Ang sarap sa pakiramdam na ibigay sa kanya ang gusto niya,
And I relish the role of rescuing a damsel in distress. Ngunit pagkatapos ay sumigaw si Daniel. Pwede ba tayong makipag-date sa kanila? Not with them, she clarifies with a giggle. Gusto ko lang makita kung paano pinangangasiwaan ni na Star at Lacey si Seymour. Comandat ako. Sigurado. Ay set up ko na. Ito ay magiging komedya sa pinakamagaling. Pinapalakpak ni Daniel ang kanyang mga kamay habang tumatalbog sa kanyang upuan. Pahina 12. Ito ay, sabi niya sa masayang tono. Oh my God, you're the best, Baron. Grabe, hindi na ako makapaghintay. I grin again dahil ang sarap sa pakiramdam na ibigay sa kurbadang babae ang gusto niya. Buti pa, nag-schedule na lang ako ng another date with Daniel, and now I'm the one who can't wait. Baron, hindi mo ba iniisip na medyo katawa-tawa ito? Bulong sigaw ko habang sinusundan ko si Daniel papunta sa likod ng restaurant, ducking and dodging para magtago sa likod ng staff at iba pang kumakain habang dumadaan kami. Oo, ngunit hindi namin maaaring ipagsapalaran na makita kami ni Seymour. She hisses back. Kung makita niya ako, walang sinasabi kung ano ang magiging reaksyon niya. At saka, ano ang silbi ng pag-espiya sa isang tao kung hindi mo maisuot ang tamang damit para dito? Kung tutuusin, pinilit ni Daniel na pareho kaming magsuot ng all-black attire para maghalo. Ang Trellis ay isang magandang restaurant, at bilang isang resulta, gusto kong magtaltalan na mas nananatili kami ngayon. Ang iba ay nakadoll up sa mamahaling mumukang mga damit at terno, at kaming dalawa ay paikot-ikot na naka-cargo pants at t-shirt. Siguro masyado akong sineryoso ni Daniel nang ay suggest ko na pumunta tayo at ispi, ang mga babae at si Seymour habang may date sila. Pero hey, hindi ako nagrereklamo. Kahit katawa-tawa, mukhang sobrang saya ni Daniel, ang mahalaga. Hindi pa rin siya tumitigil sa pagngiti at paghadjejek simula nang sumilip kami sa gilid ng pinto. Malinaw, nagkakaroon siya ng oras sa kanyang buhay habang kami ay nasa aming munting misyon, at sa totoo lang, ang kanyang bubbly na kilos at parang bata na pananabik ay nagsisimula ng madama sa akin. Masarap na hindi kailangang seryosohin ang mga bagay-bagay sa lahat ng oras, at hindi ko naramdaman na parang kailangan kong kumilos bilang the consummate professional kapag kasama ko siya. Ito ay isang kaluwagan upang hayaan ang aking bantay para sa isang pagbabago. Kaya't sumama ako sa plano ni Daniel, pinayagan niya akong hilahin ako pababa sa isang upuan sa tabi niya sa isang mesa sa pinakamadilim na lugar ng restaurant. Perpekto, bulong niya. Nandyan siya, kitang-kita natin ang table nila. Totoo iyon. Mga 30 talampakan ang layo ni Seymour Hines, sinukli ang kanyang buhok habang nakatitig sa kanyang refleksyon sa lalagyan ng napkin sa mesa. I can't help but roll my eyes habang pinagmamasdan ang payat na lalaki na tumatawa at hinahangaan ang kanyang refleksyon. Siya ay tulad ng stereotypical nerd sa isang 80s na pelikula na nag-iisip na siya ay isang uri ng mga babaeng lalaki kahit na hindi niya niyakap ang isang babae na hindi niya ina noon, bulong ko. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Daniel na tila musika sa aking pandinig bago mabilis na itinampol ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig at iniyuko ang kanyang ulo. Nang sigurado siyang hindi natatalikod si Seymour at makikita niya kami, hinampos niya ako sa balikat at umiling sa akin. Huwag mo akong pagtawanan ng ganyan. Bakit hindi? Ngumisi ako. Ang ganda ng tawa mo, parang ikaw. At saka, may nasabi ba si Seymour noong sinabi mo sa kanya ang tungkol kay Star at Lacey? Umiling siya. Hindi, kung ano man, talagang na-excite siya nang sabihin kong dalawang babae ang papalit sa akin. At nang banggitin ko na mukha silang Barbie dolls. Oh shit, I groan. Praktikal siyang dumating, tama ba? Nakangiting tumango si Daniel. Oo, nahihiya ako sa kanya. Pero at least nakakakuha tayo ng isang gabi ng entertainment mula rito. Daniel's gorgeous. At sa dim lighting, I have the sudden urge to lean forward and pull her in for a kiss. I can see the way her cheeks are colored a fetching pink, and I'm smile as she looked at me with sparkling eyes. Bumaba ang aking mga mata sa kanyang matambok na labi,
Ngunit bago ako sumandal para angkinan ang aking halik, ang kanyang mga mata ay lumiko sa likuran ko at siya ay napabuntong hininga. Oh, sila na. Nandito na sila. Isang tahimik na ungol ang pinakawalan ko habang lumingon ako sa entrance ng restaurant, and sure enough, Star and Lacey just made their grand entrance. I chuckle as I take in the girls, both dressed up in slutty outfits that pulled half the attentions immediately. Si Lacey ay nakasuot ng kulay peach na bodycon na mini dress na umaakyat sa bawat hakbang. May tugma siyang stilettos at isang ngiti na kasing laki ng Texas. Si Star ay nakasuot din ng kulay kape na bodysuit na napakaliit ng ilang sukat, kumpleto rin sa matataas na takong at maliit na pitaka. Oh, shit, maririnig na daing ni Seymour habang papalapit sa kanya ang mga babae. Talagang nagbihis sila para mapabilib. Humajejek si Daniel. Masisiraan na si Seymour. Sa tingin ko nawala na siya, bulong ko habang pinagmamasdan ang lalaki na halos matamba sa kanyang upuan habang nagmamadali siyang tumayo at batiin ang mga babae. Humajejek at nakangiti sina Star at Lacey habang yakap-yakap siya, hinihimas ang kanilang mga suso sa makitid niyang dibdib habang hinahalikan ang kanyang pisngi at leeg. Mas mabuting mag-ingat sila. Sa bilis na ito, maaari siyang himatayan bago pa man sila makain ng kanilang mga pampaganya. Nakakainis ka, bulong ni Daniel, at napangiti ako nang muli akong tumingin sa kanya. Siguro, tumango ako bago niyakap siya. Pero bakit hindi tayo mag-order ng sarili natin? Kahit na ang mga especially iyan na naka-duty ay kailangang kumain para manatiling sigla. Parang gusto mo lang ng isa pang date sa akin, pang-aasar niya, inilabas ang dila sa akin bago kumuha ng menu. Pero tama ka, mukhang walang nagpa-reserve ng table na ito, and besides, I've been craving pasta. Muli, nag-order ako ng kalahati ng menu. Nag-aalok ang trellis ng 8 iba't ibang uri ng pasta at gusto kong matikman ni Daniel ang lahat ng ito. Dagdag pa, nasa mood ako para sa seafood at steak, kaya nag-order ako ng ilang surf at turf, pati na rin ang isang gilid ng mashed patatas, garlic bread, at ilang roasted veggies upang madagdagan ang lahat. Pahina 13. Goodness, magkakaroon tayo ng pista. Sa tingin mo hindi ito makakatawag ng masyadong atensyon, di ba? Tanong ni Daniel. Hindi siguro. Hindi yata naaalala ni Seymour na nasa gitna siya ng isang restaurant ngayon. Tingnan mo. I nod my head towards the scrawny man and watch as Daniel's eyes widen as she took in the sight of him sandwiched between Star and Lacey. Ang dalawang batang babae ay nakabitin sa kanyang buong katawan, si Star ay humajejek habang siya ay nakaupo o, dapat kong sabihin, tumalbog sa kanyang kandanggan, at si Lacey ay nakasandal ng sapat upang ilantad ang kanyang mga suso sa kanya habang pinapatakbo nito ang isang kamay sa loob ng kanyang hita. Ang ibang mga restaurant goers ay nakatingin din sa kanila, ngunit si Seymour ay masyadong abala sa pamumuhay ng kanyang pinakamalaking wet dream sa totoong buhay upang mapansin, at alam ko mula sa personal na karanasan na ang mga batang babae ay walang pakialam. Magaling sila sa kanilang mga trabaho, komento ni Daniel, humanga. Talagang marunong silang magpakita ng magandang panahon sa isang lalaki. Kahit na ang isang lalaki tulad ni Seymour Hines. Sila ay tunay na mga propesyonal, tumawa ako bago siya inalok ng isang slice ng garlic bread. Gusto mo pa ba ng alak? Napakamot ng ulo si Daniel. Mas mabuti kong pabilisin ang aking sarili, biro niya. Salamat pala sa lahat ng ito. I mean, ang pagkain, ang alak, ang pagbabayad kay Star at Lacey para lumabas kasama si Seymour para lang iligtas ako sa isang nakakatakot na date. Napakabait mo, Sir, She Jeans. Pinapahalagahan ko ito. Hindi ko sila pinapunta sa date na ito kasama siya sa halip na ikaw dahil gusto kong maging mabait, ungol ko. Ginawa ko rin ito dahil gusto kong gumugol ng mas maraming oras kasama ka at iligtas ang aking sarili sa sakit na isipin na nakikipag-date ka kay Seymour. Oh, nagtaas ng kilay si Daniel at tumango ako. Oo, malapit na kasi ang oras natin, sweetheart. Mag-check out ako sa hotel bukas ng umaga. Oh, I see, bulong niya, nababalot sa mukha niya ang pagkabigo. Huwag kang mabaygo, sabi ko.
Nagmumungkahi ako ng isang plano ng aksyon ngayon. Napakunot ang noo ni Daniel sa pagkalito. Anong plano ng aksyon? Ngumisi ako sa kanya. Iminumungkahi kung muli kang pumasok sa presidential suite, tiktikan ako at ang mga babae habang nagsesex tayo para makatawag ulit ako kay Seymour, magmakaawa sa kanya na iligtas ang iyong trabaho, at pagkatapos ay subukang i-blackmail ka, na makipag-date ulit sa kanya para may padala ko sina Star at Lacey sa lugar mo at magkaroon pa tayo ng isa pang date. Tila isang simpleng sapat na plano para sa akin. Minsan mo na to ginawa, kaya dapat madali lang, biro ko. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Danny bago umiling. No thanks. Once is more than enough for me. Ngunit maaari nating baguhin ang planong iyon. Baka lumaktaw ng ilang hakbang para maging maganda ito bilang bago. Let me hear your strategy then, ungol ko. Well, alam mo namang ayaw ko nang makasama mo sina Star at Lacey. Pinutol ko siya. Hindi ko pa. Hindi mula noong kami ay magkasama, na kung bakit ko sila set up sa Seymour. Nabayaran na sila para sa kanilang oras, at ayokong tumambay silang walang ginagawa. Good. Tumanggo si Daniel, nahihiyang napakagatlabi. Salamat. Malaki ang ibig sabihin nito sa akin, Baron, bagaman hindi ko alam kung bakit. I have a inkling why, but I keep my lip buttoned as the curvy girl continues speak. Bakit hindi? Bulong niya habang papalapit sa akin. Bumalik ako sa iyong suite kasama mo ngayong gabi, at sa halip na tiktikan ka at ang mga babae, baka mapapanood tayo ng mga babae. At, huminto siya para sa dramatikong epekto bago nagpatuloy na may nakakalokong ngiti. Hahayaan kitang isama ulit ako sa isang date sa susunod na weekend. Paano iyon tunog? Tulad ng isang mas mahusay na plano kaysa sa akin, ungol ko. Napabuntong hininga si Daniel nang yumuko ako at inangkin ang kanyang bibig sa isang magaspang na halik, kagat-kagat ang kanyang labi upang mahiwalayan niya ang mga ito bago idinaos ang aking dila sa kanyang bibig. Dumiretso sa aking titi ang tunog ng mahinang helenghing na pinakawalan niya habang ikinukulong niya ang kanyang ulo para palalimin ang halik, at umuungol ako habang hinihila ko siya palapit sa akin, pinipisil ang kanyang bewang gamit ang isang kamay habang pinaghihiwalay ko ang kanyang mga binti gamit ang iba pa. Sisimulan ko na sana ang paghimas sa kanyang puke nang may marinig akong tumikim. Tumalon si Daniel palayo sa akin, agad na pinutol ang halik, at lumingon para tingnan ang isang lalaki na nakaupo sa isang table hindi masyadong malayo sa amin. Ahem, sabi niya. Mabilis na tumalikod si Daniel para itago ang mukha niya sa leeg ko, pero pinandilatan ko lang ng mata ang lalaki hanggang sa lumunok siya at umikot para maiwasan ang tingin ko. Cockblock, dumura ako, at humajijek si Daniel at pinisil ang hita ko bago dumulas palayo sa akin. Magkakaroon tayo ng maraming oras para dyan mamaya, pangungulit niya bago muling tumingin sa mesa ni Seymour. Oo naman. Parang hindi lang kami ang nagpapalabas ng palabas sa restaurant. Ang trellis ay nakakakuha ng maraming aksyon ngayong gabi. I turn to look and have to stifle a laugh dahil halatang kakaklimax lang ni Seymour. Humihingal siya habang nakatalikod ang ulo, at may basang-basa sa pantalon. Samantala, kumakatok sina Star at Lacey habang hinihimas ang mga dibdib sa dibdib at hinihimas ang mga hita. Pahina 14. Bueno. Nangyari iyon sa talaan ng oras. Ang sabi ko habang maingat na inaabot ni Star si Seymour ng isang napkin bago bumalik sa pagsuso ng mga hiki sa kanyang leeg. Ngayon ay hawak na ni Lacey ang palso ni Seymour, at ginabayan niya ang kamay nito sa ilalim ng kanyang damit bago sinimulang gilingin ito, isang masayang ekspresyon sa kanyang magagandang katangian. Hindi ako makapaniwala na hindi sila nababahala. Bulong ni Daniel. Mapapahiya ako kung ang kadate ko ay dumating sa kanyang pantalon sa mismong hapagkainan. Profesional sina Star at Lacey. Hindi sila madaling mapahiya, tamad kong kibot balikat. Masasabi ko, Diyos, Baron, literal na mahal ko ang mga babaeng ito. Humajijek siya. Sa totoo lang, hindi pa ako naging ganito kasaya sa buong buhay ko. Sumasang-ayon ako, ungol ko. In fact, siguro dapat na tayong umalis. Mayroon akong ibang uri ng gana na mabusog.
Mabilis na namula ang mga pisngi ni Daniel habang hinahampas niya ang balikat ko, ngunit pagkatapos ay lumapit siya at tumingin sa mga mata ko. May pagkain pa tayong dapat tapusin bago tayo makarating doon, mister. At saka, gusto kong tumaya. Isang taya. Nagtaas ako ng kilay. Humajijek siya. Handa akong ibititing na ibinubulalas muli ni Seymour bago matapos ang gabi. Napakadali lang yan, kumaway ako sa kanya. Handa akong tumaya na babalik siya sa susunod na 30 minuto. Pareho kaming natatawa habang lumilingon ulit sa tatlo, at sigurado, nagsisimula na naman ang mainit na laro. Hindi ako nag-abala, at palihim na tumingin kay Daniel. Pagkatapos ng lahat, ito ang pinakamagandang petsa na napuntahan ko, at alam kong wala itong kinalaman kay Seymour at sa kanyang mga kalaro. Sa halip, may kinalaman ito sa sassy, nakakaakit na curvy na babaeng ito, at hindi na ako makapaghintay na maiuwi siya para sa panibagong lasa. Baron. Makalipas ang 2 buwan. Napakaganda mo, sweetheart. Ungol ni Baron habang iniikot-ikot ako para mas mapatingin siya. Napahadjijik ako nang hinampis niya ang puweten ko bago nagpakawala ng mahinang sipol. Napakaganda. Sigurado ka bang hindi ito sobra? Tanong ko habang hinihila ang garter ng hita ko. Nakasuot ako ng matching bra at panty set na binubuo ng lacy black lingerie, thigh garter, at isang pares ng sky-high heels. Simple lang, pero hindi ko rin maiwasang kabahan dahil alam kong hindi lang si Baron ang makakakita sa akin sa ganitong outfit ngayong gabi. Hindi naman masyado, panimula niya, pero pinutol ko siya ng malakas na hingal. Ano ito? Nakalimutan kong isuot ang hikaw ko. Babalik ako. Naririnig ko siyang tumatawa habang ako ay tumalikod at humakbang patungo sa hagdan, paakyat sa kanyang kwarto. O, sa palagay ko, dapat akong magsalaysay sa kwarto dahil halos hindi kami mapaghihiwalay ni Baron nitong nakaraang 2 buwan. After meeting at the Hotel Nova, we hit it off and really gelled. Sa katunayan, pagkatapos niyang mag-check out sa hotel, sumama ako sa kanya. Nagbigay ako ng paunawa sa Hotel Nova, at si Seymour ay umuusok nang ipahayag ko ang aking balak na huminto. Ano? Rehas ng lalaking payat. Iiwan mo kami. Nagkibit balikat ako. Sorry, Seymour. Mayroon akong mga bagong prospect sa abot tanaw. Ang palpak na lalaki ay nautol. Sa tingin mo kaya ng bilyonaryo ang iyong mga problema. Babalik ka rito nang wala sa oras. Daniel, naghihingalo para sa iyong trabaho pabalik. Maghintay ka. Nagkibit balikat ako. Siguro. Ngunit hindi ako aasa dito. Pagkatapos, tumakbo ako palabas at pumasok sa naghihintay na sasakyan ni Baron. Napakaganda ng buhay, sa totoo lang. Nakatira kami sa kanyang mansyon sa isang gated neighborhood, may security at isang household staff. Naglalakad kami ni Baron ng mahabang panahon sa kanyang bakuran, nag-e-enjoy sa mga mamahaling dinner date sa mga 5-star restaurant, at hinihikayat niya akong gamitin ng husto ang magarbong spa sa downtown. Tiyak na alam ng aking lalaki kung paano tretuhin ng tama ang isang babae, at pinapalayaw ako sa sukdulan. Siya ang master ng romansa, kumbinsido ako. Ngunit hindi lang iyon. Gustong-gusto kong gumugol ng oras kasama si Baron, at ako ang pinakamasaya sa lahat. Hindi lang din kami nagsesex. Maraming pag-uusap, at pinapayuhan niya ako sa aking karera, o kakulangan nito. Ang payo ni Baron ay magmadali. Hahanapin ako ng tamang trabaho, at hindi ko dapat ay stress ito pansamantala. Pagkatapos, nag-uusap kami tungkol sa amin, at ang pag-uusap ay lumiliko. Siyempre, wala pa kaming eksaktong label sa relasyon namin, pero okay lang sa akin. Nag-e-enjoy lang ako kasama ang CEO, at gusto ko ang mga bagay na ginagawa namin ng magkasama, ang mga petsa, mga pag-uusap sa gabi, ang kasarian. Oh my God, na-addict ako sa sex. Wala ni isa sa amin ang makaalis sa isa't isa at halos gabi-gabi kaming nag-iibigan. Minsan, lumalapit sina Star at Lacey at nanunood ng fireworks, although syempre, never silang sumama sa amin. Yan ang maliwanag kong linya no. Maaaring panoorin tayo ng mga babae, ngunit hindi ang mga lalaki.
At walang sino man sa alinmang kasarian ang maaaring sumali sa aming malikot na paglalaro. Hindi lang ako itinayo ng ganoon, at nirerespeto ni Beren ang aking mga hangganan. Ngunit oo, minsan kami ay mga exhibitionist, at gusto ko ito. Sa katunayan, nabanggit ni Beren ilang araw ang nakalipas na may kaibigan siyang babae na gustong mag-obserba sa aming dalawa sa aksyon. Kanina pa yata naglalakbay sa ibang bansa si Flora at ngayon lang nakabalik sa States. Siya ay sabik na muling simulan ang kanyang buhay sa sex, at nang banggitin ako ni Beren, hiniling niya ang pagkakataong sumali sa amin. Alam naman niyang walang hawakan diba? Pahina 14. Bueno, nangyari iyon sa talaan ng oras. Ang sabi ko habang maingat na inaabot ni Star si Seymour ng isang napkin bago bumalik sa pagsuso ng mga hiki sa kanyang leeg. Ngayon ay hawak na ni Lacey ang palso ni Seymour, at ginabayan niya ang kamay nito sa ilalim ng kanyang damit bago sinimulang gilingin ito, isang masayang ekspresyon sa kanyang magagandang katangian. Hindi ako makapaniwala na hindi sila nababahala. Bulong ni Daniel. Mapapahiya ako kung ang kadate ko ay dumating sa kanyang pantalon sa mismong hapagkainan. Profesional sina Star at Lacey. Hindi sila madaling mapahiya, tamad kong kibot balikat. Masasabi ko, Diyos, Beren, literal na mahal ko ang mga babaeng ito. Humajijek siya. Sa totoo lang, hindi pa ako naging ganito kasaya sa buong buhay ko. I agree, single ko. In fact, siguro dapat na tayong umalis. Mayroon akong ibang uri ng gana na mabusog. Mabilis na namula ang mga pisngi ni Daniel habang hinahampas niya ang balikat ko, ngunit pagkatapos ay lumapit siya at tumingin sa mga mata ko. May pagkain pa tayong dapat tapusin bago tayo makarating doon, mister. At saka, gusto kong tumaya. Isang taya. Nagtaas ako ng kilay. Humajijek siya. Handa akong ibititing na ibinubulalas muli ni Seymour bago matapos ang gabi. Napakadali lang yan, kumaway ako sa kanya. Handa akong tumaya na babalik siya sa susunod na 30 minuto. Pareho kaming natatawa habang lumilingon ulit sa tatlo, at sigurado, nagsisimula na naman ang mainit na laro. Hindi ako nag-abala, at palihim na tumingin kay Daniel. Pagkatapos ng lahat, ito ang pinakamagandang petsa na napuntahan ko, at alam kong wala itong kinalaman kay Seymour at sa kanyang mga kalaro. Sa halip, may kinalaman ito sa sassy, nakakaakit na curvy na babaeng ito, at hindi na ako makapaghintay na maiuwi siya para sa panibagong lasa. 6. Beren. Makalipas ang 2 buwan. Napakaganda mo, sweetheart. Ungol ni Beren habang iniikot-ikot ako para mas mapatingin siya. Napahadjijek ako nang hinampis niya ang puweten ko bago nagpakawala ng mahinang sipol. Napakaganda. Sigurado ka bang hindi ito sobra? Tanong ko habang hinihila ang garter ng hita ko. Nakasuot ako ng matching bra at panty set na binubuo ng lacy black lingerie, thigh garter, at isang pares ng sky-high heels. Simple lang, pero hindi ko rin maiwasang kabahan dahil alam kong hindi lang si Beren ang makakakita sa akin sa ganitong outfit ngayong gabi. Hindi naman masyado, panimula niya, pero pinutol ko siya ng malakas na hingal. Ano ito? Nakalimutan kong isuot ang hikaw ko. Babalik ako. Naririnig ko siyang tumatawa habang ako ay tumalikod at humakbang patungo sa hagdan, paakyat sa kanyang kwarto. O, sa palagay ko, dapat akong magsalaysay sa kwarto dahil halos hindi kami mapaghihiwalay ni Beren nitong nakaraang 2 buwan. After meeting at the Hotel Nova, we hit it off and really gelled. Sa katunayan, pagkatapos niyang mag-check out sa hotel, sumama ako sa kanya. Nagbigay ako ng paunawa sa Hotel Nova, at si Seymour ay umuusok nang ipahayag ko ang aking balak na huminto. Ano? Rehas ng lalaking payat. Iiwan mo kami. Nagkibit balikat ako. Sorry, Seymour. Mayroon akong mga bagong prospect sa abot tanaw. Ang palpak na lalaki ay nautol. Sa tingin mo kaya ng bilyonaryo ang iyong mga problema. Babalik ka rito nang wala sa oras. Daniel, naghihingalo para sa iyong trabaho pabalik. Maghintay ka. Nagkibit balikat ako. Siguro. Ngunit hindi ako aasa dito. Pagkatapos, tumakbo ako palabas at pumasok sa naghihintay na sasakyan ni Beren.
Napakaganda ng buhay, sa totoo lang. Nakatira kami sa kanyang mansyon sa isang gated neighborhood, may security at isang household staff. Naglalakad kami ni Beren ng mahabang panahon sa kanyang bakuran, nag-e-enjoy sa mga mamahaling dinner date sa mga 5-star restaurant, at hinihikayat niya akong gamitin ng husto ang magarbong spa sa downtown. Tiyak na alam ng aking lalaki kung paano tretuhin ng tama ang isang babae, at pinapalayaw ako sa sukdulan. Siya ang master ng romansa, kumbinsido ako. Ngunit hindi lang iyon. Gustong-gusto kong gumugol ng oras kasama si Beren, at ako ang pinakamasaya sa lahat. Hindi lang din kami nagsesex. Maraming pag-uusap, at pinapayuhan niya ako sa aking karera, o kakulangan nito. Ang payo ni Beren ay magmadali. Hahanapin ako ng tamang trabaho, at hindi ko dapat ay stress ito pansamantala. Pagkatapos, nag-uusap kami tungkol sa amin, at ang pag-uusap ay lumiliko. Siyempre, wala pa kaming eksaktong label sa relasyon namin, pero okay lang sa akin. Nag-e-enjoy lang ako kasama ang CEO, at gusto ko ang mga bagay na ginagawa namin ng magkasama, ang mga petsa, mga pag-uusap sa gabi, ang kasarian, oh my God, na-addict ako sa sex. Wala ni isa sa amin ang makaalis sa isa't isa at halos gabi-gabi kaming nag-iibigan. Minsan, lumalapit sina Star at Lacey at nanunood ng fireworks, although syempre, never silang sumama sa amin. Yan ang maliwanag kong linya no. Maaaring panoorin tayo ng mga babae, ngunit hindi ang mga lalaki. At walang sino man sa alinmang kasarian ang maaaring sumali sa aming malikot na paglalaro. Hindi lang ako itinayo ng ganoon, at nirerespeto ni Beren ang aking mga hangganan. Ngunit oo, minsan kami ay mga exhibitionist, at gusto ko ito. Sa katunayan, nabanggit ni Beren ilang araw ang nakalipas na may kaibigan siyang babae na gustong mag-obserba sa aming dalawa sa aksyon. Kanina pa yata naglalakbay sa ibang bansa si Flora at ngayon lang nakabalik sa States. Siya ay sabik na muling simulan ang kanyang buhay sa sex, at nang banggitin ako ni Beren, hiniling niya ang pagkakataong sumali sa amin. Alam naman niyang walang hawakan diba? Pahina 15. My lover nods, his blue eyes amused. Alam ni Flora, bulong niya. Maniwala ka sa akin, ginawa kong malinaw iyon. Tumanggo ako, pero medyo kinakabahan pa rin ako kasi I can tell by the way Beren talks about Flora that they're very close. Hindi lang yon, matagal na silang magkakilala. Hindi niya binanggit kung paano sila nagkakilala. Ilang beses na akong nagtanong, pero hindi niya ako binibigyan ng diretsyong sagot. Hems and haws lang siya tungkol sa mga sitwasyon noon pa lang, at binata pa kami noon. Biglang tumunog ang doorbell at napabuntong hininga ako. Okay, nandito na ang bago nating bisita, at kailangan ko siyang batiin. Mabilis kong tinignan ang buhok at makeup ko sa salamin bago lumipad pababa sa curved staircase. Binuksan na ni Beren ang pinto at naririnig ko ang mga bulungan habang sila ay nagbabatian. Ngunit nang makita ko ang babaeng nakatayo sa pintuan, tumigil ang puso ko dahil ang ganda ni Flora. Medyo matangkad siya, natatakpan ng full-length na ivory fur coat ang kanyang slim figure na sumasaklaw sa kanyang creamy skin. Siya ay may makapal na ulo ng jet na buhok na nakasabit hanggang sa ibabang likod, at asul na mga mata na mas magaan lang ng kaunti kaysa kay Beren. Para siyang nasa edad ng manliligaw ko, although mas bata siguro ng ilang taon. Habang niyayakap niya ng mahigpit si Beren, hindi ko maiwasang magtaka kung sino ang babaeng ito sa aking lalaki. Pagkatapos ng lahat, si Flora ay lampas sa napakarilag siya ay may isang walang kahirap-hirap na sexy glow na nakapagpapaalaala sa isang supermodel, at malinaw na kilala nila ni Beren ang isa't isa habang nagsasalita sila sa mga tumahimik na tono. Hi, malakas kong anunsyo. Ako si Daniel. Naghiwalay agad sina Flora at Beren. Hi, ako si Flora, nakangiting bati ng mapang-akit na babae. Nagagalak akong makilala ka. Maingat akong tumanggo. Ikinagagalak din kitang makilala. Marami nang sinasabi sa akin si Beren tungkol sa iyo. O talaga. Itinaas niya ang isang kilay, pinadalhan si Beren ng nagtatanong na tingin. Nagtataka ako kung ano ang sinasabi ng lalaking ito tungkol sa akin.
Agad kong pinawi ang tensyon. Actually, wala pa siyang masyadong sinasabi, nakangiti kong pag-amin. Pakiusap, pumasok ka. Tumanggo si Beren at isinara ang pinto. Sumasang-ayon ako. Halika, mga babae, ilipat natin ang chit-chat sa loob, nakatawa siya. At saka, buong araw akong naghihingalo na mahawakan ang babae ko. Kung maghihintay pa ako, baka sumabog ang ulo ko. Alin? Ngumiti si Flora, at napahadjejek ako sa biro niya. Siguro hindi naman siya masyadong masama. Siguro masyado na akong nahuli sa sarili kong utak, at kailangan kong magpahinga. So, tayo? Tanong ni Flora, nakataas ang isang kilay sa amin habang papunta kami sa sala. Dapat, tumanggo si Beren. Let's dispense with the formalities and cut to the action. Gaya nga ng sabi ko, hindi na ako makapaghintay. Dahil doon, hinayla ako ni Beren pasunod sa kanya, sa sobrang bilis na muntik na akong madapa habang paakyat kami ng hagdan patungo sa ikalawang palapag. Napasigaw ako nang buhatin niya ako at dinala sa landing, sinipa ko ang pinto ng kwarto bago nagmarcha papunta sa kutsan at inihagis ako doon. Sumunod si Flora, matikas sa kanyang fur coat. Someone's eager. Pang-aasar ko habang hinihila ni Beren ang kanyang shirt sa kanyang ulo at sinipa ang kanyang sapatos. Ngunit habang siya ay naghuhubad, binuksan ni Flora ang kanyang fur coat upang ipakita ang kanyang ganap na hubad na katawan at ako ay napabuntong hininga, ang aking mga mata ay nanlaki ng mapagtanto ko na siya ay ginawa ang buong paglalakbay sa aming bahay na ganap na hubot-hubad sa ilalim ng balahibo. Gusto mo? Siya murmurs, paggawa ng isang maikling 3-6 na iikot. I glance at Beren but my man's not even looking at his friend. Sa halip, nakatingin lang siya sa akin habang tinatanggal niya ang kanyang damit bago umakyat sa kama. Gusto ko, sabi ko na may huling ngiti kay Flora bago ang kanyang imahe ay naharang ng napakalaking anyo ng aking kasintahan. Ngayon, paano tayo magsisimula? I let out a surprise yelp when Beren spanned my ass, the loud crack ringang sa buong room, along with the sound of him ripping my panty in half. Beren, I squeal, nakapout sa kanya. Ilang araw mo lang binili ito para sa akin. At ngayon nasira na sila. Huwag kang mag-alala, papalitan ko sila, ungol niya. Bago pa ako makaganti, pinilit niya akong ipatong sa aking mga kamay at tuhod bago hinayla ang aking balakang pataas mula sa kama. Pagkatapos, pinaarko ako ng gwapong lalaki sa aking likod bago itinulak ang 2 daliri sa pagitan ng aking mga fold, minasahe ang aking clit ng ilang sandali bago lumubog pababa sa aking butas. I'm effectively rendered speechless. Natutunaw on the spot sa ilalim niya habang nakabuka ang bibig ko. Itinulak ko ang sarili ko pabalik sa kanya. Beren. Napapaungol ako habang dahan-dahan niyang nilulubog ang kanyang mga daliri sa loob at labas ng aking piyok, paminsan-minsan ay kinukat-kulot at iginagalaw ang mga ito sa loob ko bago gamitin ang kanyang hinlalaki upang muling kuskusin ang aking clit. I rest my cheek against my unan, squeezed my eyes shut as he continues to fuck his fingers in and out of my pussy for a while, stretching me out to get me nice and ready for his cock. Nang muli kong imulat ang aking mga mata, napapaungol ako nang makita kong matindi ang titig ni Flora sa amin, 2 daliri ang nakabuka sa kanyang P*K, at 2 mula sa kanyang kabilang kamay ay patuloy na lumalabas-masok sa kanyang sarili. Always so wet for me, bulong ni Beren habang inaalis niya ang kanyang mga daliri. Lumingon ako sa kanya at umuungol habang pinapanood ko siyang sumipsap sa kanyang malansa na mga digit bago ipinulupot ang isang kamay sa kanyang titi at pumila sa aking pasukan. Pahina 16. Hingal na hingal ako nang lumubog siya sa masikip na init ng aking P*K. Gusto mo yan, ham? Garalgal niya. Ay do. Daing ko, muling isinubsob ang mukha ko sa kutsan. Oh Diyos, oo. Beren grunts at mababaw fuck sa akin bago pinapayagan ang kanyang sarili sa slip out. Tapos ginagawa niya ulit. At muli. Bakit mo ako tinutokso? Humihingal ako. Bigyan mo ako ng malalim. He chuckles, bagamat parang ungol. Oh, gagawin ko, baby. Pero pinadulas mo na ako,
Kaya dapat nating gamitin iyon. Pagkatapos, hinailan niya ang lahat ng paraan sa labas ng aking puki at sorpresa ako sa pamamagitan ng pag-slide ng kanyang titi sa aking asno nang walang babala. Halos sumisigaw ako habang tinutulak niya ang lahat ng paraan sa loob ng aking tumbong, pababa sa labas na may mahinang pag-ungol, mga bowl ang humahampas sa aking puki habang patuloy niyang sinisimulan ang aking puwet. Oo. Ginamit ni Beren ang isang kamay para hawakan ang aking buhok, pinipilit akong manatili sa aking mga kamay at tuhod, habang ang kanyang isa pang kamay ay naglalakbay sa aking tiyan at pataas sa aking dibdib. Hinihimas niya ang aking mga dibdib at siniil ng halik sa aking tenga bago bamulong, napaka-sensuous mo, Daniel. Gumagawa ka ng napakagandang palabas para sa aming bisita, tulad ng dapat gawin ng isang mabuting babae. Ang kanyang mababang boses at ang paraan ng kanyang titi drags laban sa aking insides draws out ng whimpered halanghing mula sa akin. Muli akong tumingin kay Flora, pinagmamasdan ang patuloy niyang paglalamang gamit ang kanyang mga daliri habang mabilis na hinihimas ang kanyang clit. Namumula na ang mukha niya, mabilis na tumataas at bumababa ang dibdib habang nakapantalon at umuungol. Kitang-kita ko kung gaano siya kabasa. Kumikinang ang mga daliri niya habang papasok labas sa kanya. Ito ay isang madungis na tanawin, ngunit ang matandang babae ay nagpapataas ng anti noon. Inilagay niya ang isang kamay sa ilalim ng kanyang sarili kaya napaupo siya dito. Or at least, ganyan ang itsura nung una. But then, I realized that she's actually penetrating her ass from the back, so that she's being as fucked, just like me. Oo. Humihingal si Flora, ang kanyang asol na mga mata ay nakatutok sa aming magkadikit na figure. Ma'am. Para sa isang maikling sandali, isang kakaibang pakiramdam ang sumalubong sa akin. Something about this feels weird, but I can't quite put my finger on what is that, and especially not while Bar runs in the middle of pounding my bottom. Ang pakiramdam ay nawawala halos sa sandaling ito ay dumating pa rin, at itinaas ko lang ito hanggang sa aking karaniwang labis na pag-iisip bago tumuon sa pakiramdam ng titi ni Beren sa aking tumbong. Daing ko, pumikit ang mga mata ko. Mula sa kabila ng silid, si Flora ay umuungol habang siya ay nag-drill din sa puwet. Napabuntong hininga siya. Oo, gaya ng dati, nakakadagdag lang sa kasiyahan ko ang pakiramdam na pinagmamasdan at habang nagsisimulang lumanding firm si Beren ay humahampas muli sa aking puwet, umungol siya ng maruruming salita sa aking tenga habang hinihila ang buhok ko. You dirty bitch, hirit niya. Ang bastos mong kalapiteng mababa ang lipad. Gumaganap na parang kalapiteng mababa ang lipad para sa isang madla. Imposibleng panatilihing magkasama ng mas matagal. Oo. Isa akong kalapiteng mababa ang lipad, daing ko. Ako ang iyong puta, Mr. Colgate. Gamitin mo ako na parang sex toy. Sasama ako. Sige, baby. Andito lang ako sa likod mo, ungol niya. Halika para sa akin. Kinagat ko ang aking labi para pigilan ang aking pag-iyak, ngunit hindi ito nakakatulong kahit kaunti. Halos sumisigaw ako habang pinipigilan ko ang aking mga mata. Ang aking puke ay hindi kumakapit sa paligid habang ang orgasm ay dumadaloy sa akin. Sigaw ko. Fuck. Pangungulit ni Beren habang bahagyang bumagal ang kanyang mga tulak. Napakahigpit mo sa akin kaya hindi ako makagalaw. Gagatasan ako ng puwet na ito para sa lahat ng mayroon ako, ha? Ilang saglit pa lang ay tumahimik na siya, at umuungol ako habang ang kanyang titi ay umuurong at pagkatapos ay bumubulusok, pinupuno ako ng buto ng malalaki. Fuck! Angal niya sa likod ko. Oh shit! Napakaraming likido na ang ilan sa mga ito ay nagsimulang tumagas mula sa paligid ng kanyang titi upang tumulo sa aking mga hita, ngunit ako ay masyadong nawala sa sandaling ito upang alagaan. Muli akong sumisigaw, mainit na hapdi ng kasiyahang dumampi sa aking puwet at puki habang nanginginig ang aking mga utong at nagdidilim ang aking paningin. Ngunit pagkatapos, isa pang sigaw ang pumutol sa hangin. Muli kong iminulat ang aking mga mata nang makitang galit na ginagawa ni Flora ang magkabilang butas niya gamit ang kanyang mga kamay.
Ang kanyang maputlang hita ay nakahiwalay at ang kanyang mukha ay isang rictus ng kasiyahan bilang isang malinaw na splash ng juice arc sa pamamagitan ng hangin. Yun? Sigaw niya. Holy shit, squirter ang voyeur namin. Si Flora ay sumisigaw pa, ang kanyang puke ay pumulandit ng maraming beses habang hinihimas ang kanyang clit. Ito ay isang magulo, malakas na orgasm, at lumingon din si Beren, nagmumura sa ilalim ng kanyang hininga habang pinapanood namin siyang sumakay sa kanyang rurok sa susunod na ilang minuto. Sa oras na siya ay tapos na, si Beren ay nagsimulang kumilos muli, gamulong ang kanyang mga balakang at dahan-daang gumiling sa akin. Nagsuot ako ng isang tamad na ngiti habang hinahanda ko ang aking sarili para sa ikalawang round. Okay lang ba na nanonood pa rin ang bisita natin? Bulong ko habang sinasalubong ang mga mata niya. Pahina 17. Tumaas ang itim niyang kilay. Okay lang ba sa iyo? Tumanggo ako, kagat-labi. Sa tingin ko, hanggat hindi kanya ginagalaw o ako, wala akong pakialam. He leaned forward to kiss me, may malademonyong ngiti sa bibig. Hindi hihipaw si Flora, pangako. Good. Tumanggo ako. Kung gayon maaari mong gawin ang anumang gusto mo sa akin, malaking bata, bulong ko. Gamitin mo ako bilang iyong personal na fucktoy. Ang mga asol na mata ni Beren ay kumikinang sa hamon, at bigla na lang, muli kaming pumunta sa mga karera. Oo, medyo kakaiba si Flora sa kwarto, although hindi ko pa rin matukoy kung bakit. May mga voyeurs kaming nanunood sa aming nakaraan, pero may kakaiba sa babaeng ito. Gayunpaman, habang pinapakain ulit ako ni Beren sa kanyang titi, itinutulak ko ang aking pag-aalinlangan sa aking ulo dahil sigurado akong wala ito, o hindi bababasa, iyon ang inaasahan ko. Daniel. Pagkaraan ng linggong iyon, paumanhin, nahuli ako. Humingi ako ng tawad kina Star at Lacey. Magkikita sana ako ng 2 blondes para sa tanghalian ng alas 12 sa tuldok, pero ngayon lang ako nakarating dito ng alas 12:15. Ni isa sa mga babae ay mukhang hindi nababahala, pareho silang kamakawi sa aking paghingi ng tawad at binati ako ng mga yakap at halik sa pisngi. Kaka-rating lang din namin dito, at nag-order kami ng paborito mo. Sabi ni Lacey, ang isang tuna ay natutunaw sa rye, tama ba? May fries. Oo, at salamat. Ngumisi ako, umupo sa upuan ko sa sobrang excitement. Ako ay palaging masaya na magkaroon ng isang maliit na batang babae oras sa Star at Lacey. Nakakagulat dahil pagkalabas ko ng Hotel Nova, sigurado akong hindi ko na makikita ang 2 blonde. Ngunit pagkatapos, inabot sila ni Beren para sa tanghalian, at kaming 4 ay nagsama-sama. Sa totoo lang, sobrang saya, and I felt guilty for judge them because of their bimbo personas. Ngunit talagang mali ang ginawa ko dahil higit pa riyan sina Star at Lacey. Gusto kong makasama ang 2 babae, at palagi silang tumatawa. Walang problema, sabi ni Star bago iginalaw ang kanyang mga kilay at ngumiti. So, ano pa ang dahilan kung bakit ka na late? Pinag-abala ka ba ng lover boy kaninang umaga? Siguro, kumanta ako, dahilan para mapa. Nagtawanan kaming lahat at umiling ako sa kanila habang nagpapakawala ako ng masayang buntong hininga. Hindi naman, magkayakap lang kami. Ngunit ang isa sa amin ay medyo masyadong clingy para bitawan sandali. Si Beren ang taya ko, sabi ni Lacey. Ang cute niyong dalawa, pero, paano ang mga bagay sa pagitan ninyo, gayunpaman? Maayos ang lahat, tama ba? Oo, lahat ay perpekto, ngumiti ako ng maliwanag, pinaikot-ikot ang dulo ng aking buhok sa pagitan ng aking mga daliri habang iniisip ko ang aking lalaki. Seryoso akong hindi makapagpasalamat sa inyo sa pagsang-ayon na lumabas sa petsang iyon kasama si Seymour ilang buwan na ang nakakaraan. It got him off my back, and that night was basically mine and Baron's first date too. Alam mo namang nandoon kami sa restaurant na nag-espiya sa inyo, di ba? Humajijek ang mga blondes. Oo, alam namin pero huwag kang mag-alala, sabi ni Lacey sa akin. Pero speaking of Seymour, alam mo na patuloy pa rin siyang nagsusumikap na makasama tayo, di ba? Huminto ako. Talaga? Tanong ko,
Kumunot ang ilong ko. Hindi ko masasabing nagulat ako dahil ang gaganda ninyong mga babae. Ngunit muli, ito ay Seymour Hines. Medyo makulat siya. Nakakahiya siya, tumatawa si Star. Pero ayaw niyang humiling sa amin. Patuloy naming sinasabi sa kanya na hindi ito mangyayari. Impyerno, hindi niya kayang makipag-date sa pamamagitan ng city girls, higit pa sa dalawang nagtatrabahong babae ng sabay-sabay. But anyways, enough about Seymour, back to you and Baron. Oh yes, nagpakawala ako ng nakakatakot na tawa habang ipinatong ko ang aking mga kamay sa mainit kong pisngi. Ang galing ni Baron. I can't believe I was lucky enough na nakilala ko siya dahil he's the perfect gentleman. Siya ang lahat ng inaasahan at pinangarap ko sa isang lalaki. Oh, parang may na-in love. Lacey claps her hands together happily and I blush, looking down to avoid any eye contact with either of them. I don't know if I can deny it, pero ayoko ring aminin kahit kanino, lalo na sa sarili ko. Hindi nga ako sigurado kung ano ang mararamdaman ni Baron kung iisipin niyang in love ako sa kanya. Kailangan kong ipaalala sa sarili ko kung ano ang sinabi niya tungkol sa ayaw kong matali, at ang pag-iisip na iyon ay nagpapahina sa akin. Mabilis kong iniba ang usapan, nagkibit-balikat. Actually, may gusto akong itanong sa inyo. Medyo sensitive, kaya maiintindihan ko kung ayaw niyo sumagot. Shoot, tumanggo si Star sa kanyang ulo. Mahirap na masaktan tayo. Tumanggo ako, huminga ng malalim. Nakakilala na ba kayo ng matalik na kaibigan ni Baron na nagngangalang Flora? May mahabang paghinto habang si Lacey at Star ay kitang-kitang nag-freeze ng ilang segundo bago nagpalitan ng tingin. Kumunot ang noo ko nang lumunok si Lacey bago bahagyang nagkibit-balikat. Pahina 18. Ang aking asawa ay naging black-bellied. Ang aking asawa ay naging black-bellied. Magsilang ng sanggol na bampira. Magsilang ng sanggol na bampira. Violent wife, pinipilit ang gwapong asawa. Violent wife, pinipilit ang gwapong asawa. Oo, kilala namin siya. Bakit? Pinaikit ko ang mga mata ko habang nakatingin sa pagitan nila. Well, alam mo namang exhibitionist kami ni Baron, di ba? Hinahayaan naming panoorin kami ng ibang babae minsan. Tahimik na tumanggo ang dalawang blondes. Napalunok ulit ako. Bueno, pumunta si Flora upang panoorin kaming mag-sex, at mayroong isang bagay na medyo nakakatakot tungkol dito, sabi ko sa mahinang boses. Hindi ako sigurado kung ano iyon, ngunit nagkaroon ako ng kakaibang pakiramdam na may kakaiba. Ano? Tanong ko, nakatagilid ang ulo habang nakatitig sa dalawang biglang dilat na mga mata. Anong mali? Ano ang sinabi ko? Well, bulong ni Star, sabay tingin kay Lacey bago muling tumingin sa akin. Okay, huwag kang matakot, pero sa totoo lang, si Flora ay, well, siya ay. Spit it out. Hinihiling ko. Siya talaga ang kapatid ni Baron, pagtatapos ni Lacey. Nalaglag ang pangako sa sahig habang tinatitigan ko ang dalawang babae, sinusubukan kong malaman kung nagbibiro ba sila o hindi. Ngunit masasabi kong hindi sila dahil pareho silang mukhang nakikiramay at marahil ay hindi komportable tulad ng nararamdaman ko. What the hell? Bulong sigaw ko. Niloloko mo ako. Walang paraan na imbitahan ni Baron ang sariling kapatid na babae na panoorin kaming nagtatalik. Goodness, there's no way his sister would even agree to come and watch us sex. Napakagrabe. Alam ko, bulong ni Lacey. Ngunit hindi kami nagsisinungaling, bumantong hininga si Star, pinadalhan ako ng isang nakikiramay na tingin. Ikinalulungkot ko na kailangan mong malaman sa ganitong paraan. Walang paraan, tahimik kong ulit, umiling-iling. Ang aking mga templo ay kumakabog at nararamdaman ko ang simula ng isang migraine sa base ng aking bungo. Pinipilit kong intindihin ang lahat, pero hindi ko talaga kaya. Sinong gagawa ng ganito? Bakit pumayag si Baron na hayaan ang sarili niyang kapatid na panoorin kaming nakikipagtalik, at paano siya makakaalis sa biswal? Sa ibabaw ng pagiging fucked up para sa mga malinaw na dahilan,
Ito ay din ang lahat ng mga uri ng gulo dahil si Beren, na sa tingin ko ay nagmamalasakit sa akin o so much, ay hindi kahit na magkaroon ng karaniwang decency upang clue ako sa sitwasyon kaya na maaari kong malaman at magpasya para sa aking sarili kung gusto kong makilahok dito o hindi. Which, obviously, I wouldn't want to, which is obviously why he didn't tell me, but still. Dapat ako ang pumili. Ngayon ko lang naramdaman ang sobrang pagkasuklam, at hindi ko kasalanan dahil hindi ko alam. Paano niya nagawa sa akin ito? Tanong ko sa isang malungkot na pag-iyak. Paano siya nababaluktot? Period. Oh, honey. I'm so sorry, sabi sa akin ni Lacey habang umabot siya sa tapat ng mesa para hawakan ang kamay ko. Ang mga lalaki ay aso, sa totoo lang. Ibig kong sabihin, mahal namin si Beren dahil sa pangkalahatan ay disente siya, ngunit oo. Ito ay nagulo. Nanginginig ang ibabang labi ko habang tumutulo ang mga luha sa mata ko. Ngunit ngayong alam ko na, ano ang gagawin ko. Nagpalitan ng tingin ang dalawang blondes bago tumingin sa akin. Kailangan mo siyang iwan, sabi ni Star sa mahinang boses. Masakit. Ngunit hindi ka maaaring manatili sa kanya habang pinoproseso ang isang bagay na tulad nito. Alam mo kung gaano si Beren, dagdag ni Lacey. Siya ay karismatiko, mapang-akit, at nakakaakit ng pantalon mula sa isang ahas. Malapit na niyang tanungin ang iyong sarili at itatanong kung ikaw ba ang mali. Kailangan mo nang umalis. Pero wala akong trabaho, bulong ko. Iniwan ko ang aking trabaho sa Hotel Nova upang lumipat sa Beren. Nakikiramay ang dalawang babae. Ayos lang. Lagi kang makakahanap ng ibang trabaho. O impyerno, maaari ka ring mag-apply para magtrabaho sa City Girls kasama namin. Bilang isang escort, hinihingal ako. Nagkibit balikat si Star. Hindi naman ganoon kalala. I'm not saying you should, only that it's a possibility. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay iwanan kaagad si Beren. Kailangan mong umalis doon. Ang puso ko ay parang napunit sa 1,000,000 maliliit na piraso habang tahimik akong tumango, tumutulo ang mga luha sa aking baba. Marahil si Star at Lacey ay mga nagtatrabahong babae, ngunit sila ay matalino, at alam kong tama sila dito. May ginawa si Beren na lampas sa putla. At hindi ako makasama sa kanya habang nalilito ako sa gulo na ito. Makalipas ang 1 linggo. Pahina 19. Hindi ko talaga akalain na may magagawa ako para sa iyo, Seymour, rehearse ko sa sarili ko sa mahinang boses. Patawarin mo ako. Sinulyapan ko ang pinto ng opisina niya, umaasang lalayo ako sa kasuklam-suklam na lalaking ito. Sa halip, narito ako, pabalik kung saan ako nagsimula, sa Hotel Nova, sa ilalim ng hinlalaki ng aking dating manager. Siyempre, tuwang-tuwa si Seymour nang dumating ako na humihingi ng trabaho pabalik. Sinabi ko na sa iyo. Siya ay halos tumili sa tuwa. Gagamitin at abusuhin ng mga mayayamang iyon ang isang babae, at sa pagkakataong ito ikaw naman, Daniel. Di ba binalaan na kita? Hindi ba? Kita mo, dapat nakinig ka. Tama si Daddy. Gusto kong sigawan si Seymour noong araw na iyon, ngunit itinikom ko ang aking bibig dahil kailangan ko ng sweldo. Pagkaalis ni Beren, hindi ako sigurado kung ano ang gagawin. Pero ang Hotel Nova ang una kong pinuntahan, at buti na lang, may opening sa housekeeping. Natanggap agad ako. Gayunpaman, malinaw na walang nagbago. Tinawag ako ni Seymour para sa isang pulong halos kalahating oras na ang nakalipas, at ipinapalagay ko na ito ay tungkol sa isang bagay na may kinalaman sa trabaho. Pero sa halip, nakikiusap siya sa akin na makipag-ugnayan muli sa kanya kina Star at Lacey. Parang hindi ko kaya, sabi ko sa magalang na tono. Hindi gumagana sa akin sina Star at Lacey. Nagtatrabaho sila sa City Girls. Pinagdikit ni Seymour ang kanyang mga palad bilang nagmamakaawa na kilos. Oo. Pero sinusuri ng ahensya ang mga tawag ko. Tuwing hihilingin ko ang Star at Lacey, ang receptionist ay nagsasabi na sila ay ganap na nakabok. Paano iyon? Nagkibit balikat ako. Mga kaakit-akit na babae. Maraming lalaki ang gustong ilabas sila. Halatang nahuhumaling si Seymour sa mga blondes,
At sa totoo lang hindi ko siya masisisi dahil sigurado ako na sila lang ang mga babaeng nagbigay sa kanya ng oras ng araw na nakakaalam kung gaano katagal, kahit na binayaran sila ng hindi kapani-pani walang mabigat na halaga, upang gawin ito. Pero walang tigil ang pagmamakaawa ng manager ko. Halika. Ang anak lalaking bumubulong. Alam kong kilala mo sila. Hindi lang iyon, kundi kaibigan mo sina Star at Lacey. Maaari mo akong iset up sa ibang date sa kanila kung gusto mo, kaibigan lang sa mga kaibigan. Hindi mo ba naisip na may utang ka sa akin pagkatapos ng ginawa ko para sa iyo? Hindi mo maibabalik ang trabahong ito kung hindi dahil sa akin. Oo, salamat. Ayos ko sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Pinapahalagahan ko ito. Pero hindi ko kaya, Seymour. Paumanhin, ngunit wala akong ganoong uri ng paghila. Then, I excuse myself and slink out of his office. Halos umiiyak ngayon si Seymour, pero hindi ko kasalanan. Wala na talaga akong magagawa pagdating kina Star at Lacey, lalo na't hindi ko na kinakausap si Baron. My heart drops because I just can't stop thinking about Baron. And as much as I hate to admit it, I'm miserable without him. Anay na akong makita siya at kausap araw-araw, at ngayon bigla na lang siyang bumalik sa buhay ko at nakakainis. Hindi ko mahanap sa sarili ko na i-block ang number niya. Pinadalhan niya ako ng maraming text message, at marami rin ang mga missed calls. Ngunit tinatanggihan kong tumugon sa kanila, para sa aking sariling katinoan. I can't involved with a guy who could have sex right in front of his own sister. Iyan ay maalay at pervert, at hindi ako pupunta doon. Pero miss ko na ang gwapo kong manliligaw. I miss Baron's stupid jokes and I miss cuddling up to his next couch and watching movies together hanggang sa makatulog kami. Namimiss kong umungol sa bibig niya habang nagsasaluhan kami ng maruruming halik. Namimiss kong sumigaw habang binatukan niya ako sa limot sa ikabilyong beses ng araw. Ang relasyon ko kay Baron ang una kong tunay, seryosong relasyon sa isang lalaki, na may perpektong lalaki, sa oras na iyon, at hindi ako makapaniwala na kailangang magtapos ng ganito. Nakakaramdam ako ng kakilakilabot, pagkabalisa, at talagang kaawa-awa. Matagal na itong ganito, at gayon pa man ang depresyon ay tila hindi nakakaahon. Umiling ako. Kailangan kong kontrolin at angkinan ang sitwasyong ito. Iyan ang unang hakbang para maging mas mahusay. Pero parang imposibleng maalis sa isip ko si Baron habang dahan-dahan kong itinutulak ang kariton ng aking kasambahay sa tapat mismo ng presidential suite kung saan kami unang nagkita. Ito ang lugar kung saan kami unang nagtama ng mata sa isa't isa, unang nakipagtalik, unang nakilala ang isa't isa. Sa isang mabigat na buntong hininga, binitawan ko ang pinto ng ilang malakas na katok bago hinayla palabas ang aking keycard para makapasok ako. I'll be as quick as possible about cleaning this room, then I'll move on to the next one. Pagpasok ko sa loob, tahimik ang sala at halos malinis, salamat. Pareho lang ito sa hitsura nito, na may mga eleganteng beige furniture at malalaking picture window na tinatanaw ang bayan. Isang klorera ng mga sariwang bulaklak ang nakapatong sa sideboard, at huminga ako sandali, nalulanghap ang mabangong pabango nila. Ngunit hindi ako bisita, at hindi ko karapatan na tangkilikin ang mga bulaklak na ito. Ipinikit ko ang aking ulo, sinusubukan ang aking makakaya na huwag isipin ang mga bagay na nangyari sa silid na ito noong huling beses na ako ay nasa loob nito habang inilalabas ko ang aking earbuds upang ipasok ang mga ito sa aking mga tainga bago hinawakan ang aking feather duster. I'm about to start dusting off the long buffet table when suddenly, may ingay na nagpatalon sa akin. Ibinaling ko ang aking ulo upang tumingin sa mga silid, kung saan sa tingin ko ay nanggaling ang ingay, at pinaikit ko ang aking mga mata, pilit na tinitingnan kung maririnig ko pa ba iyon. Nangyayari ba talaga ito? Ano pa rin ang meron sa partikular na suite na ito? Sa palagay ko natutunan ko ang aking aralin pagkatapos ng huling pagkakataon, kaya kung sino man ang nananatili dito ngayon ay nasa kalagitnaan ng pakikipagtalik ay mas mabilis akong makaalis dito kaysa sa kanilang kukurap. Ngunit ito ay hindi tunog tulad ng sex ingay, sa totoo lang.
May malakas na kalabog tapos may kalabog. Holy shit, anong nangyayari? May problema ba? Dahan-dahan akong gumapang sa hall at napunta sa labas ng master bedroom. Nanlaki ang mga mata ko nang makarinig ako ng ilang mahimbing na boses, at pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang sigaw ng isang babae, kasabay ng tunog ng pagbagsak ng porselana. O Diyos ko, may isang babae na nangangailangan ng tulong sa loob. Agad akong sumilip sa siwang ng pinto at sa takot ko, sina Beren at Flora. Pero hindi sila nagsesex. Sa halip, nasa kalagitnaan sila ng paggalaw ng isang bagay na mabigat, at may nalaglag sa sahig. Ang mga piraso ng kanilang pag-uusap ay lumutang sa aking pandinig. Masyadong maraming gamit, ungol ni Beren, pinaputukan si Flora ng mga punyal. Dapat ba talaga nating ayusin ang lahat para lang makahanap ng ilang larawan? Nakatingin lang sa kanya ang babaeng may buhok na uwak. Tumigil ka na sa pagrereklamo. Nanginginig ang pilit niyang boses. Maaaring hindi ito mahalaga sa iyo, ngunit ito ay napakahalaga sa akin. Hanggang sa ilang linggo na ang nakalipas na isip ko na wala akong mga larawan mula sa aking pagkabata. Ngayon, nalaman ko na may mga nakaligtas, kaya syempre hahanapin ko sila. Pahina 20. Nagkibit-balikat lang si Beren, mukhang naiinis. Ikaw ay isang pangit na bata pa rin, siya growls. Bakit ba ang hilig mong makakita ng mga larawan mo noon? Naaalala mo ba ang kakilakilabot na hiwa ng mangkok na ginawa mo noong ikaw ay 10? Hindi naman kasing sama ng mallet na mayroon ka, kuya, sagot niya. At hindi iyon kasing sama ng Shirley Temple curls na mayroon ka, little sister. Nagtitigan silang dalawa na parang mga leon, ngunit pagkatapos ay humagalpak sa tawa. Kumukulo ang dugo ko habang nakikinig. Nakakuyom ang aking mga kamao sa aking tagiliran habang nagngangalit ang aking mga ngipin. Banal na tae. Magkapatid talaga sina Beren at Flora, at hindi ko na kaya. Halos sumisitsit ako sa galit, tinulak ko ang pinto at tinitigan ang dalawang tao sa loob. Nanlaki ang mga mata nila nang makita ako. Daniel, sabi ni Beren sa naguguluhang boses. Anong ginagawa mo dito? Bakit lahat ng tawag at text ko binabaliwala mo? Sinusubukan kong hawakan ka dahil nakakadiri kayong dalawa. Sigaw ko. Paano ka tatayo na nagbibiruan at tumatawa kung talagang pervert ka? Paano kayo mag-aaway na parang magkapatid, at pagkatapos ay tumalikod at gumawa ng isang bagay na kasensakit ng pag-alis ng magkasama? Paano mo mapapanood ang sarili mong kapatid na nakikipagtalik? Sigaw ko habang nakatitig kay Flora. Daniel, panimula ni Beren, ngunit umikot ako para sigawan siya. At paano mo siya papayag na panoorin tayo, alam mong kapatid mo siya? At paano mo hindi sasabihin sa akin kung sino siya noon pa man? Hindi mo naisip na iyon ay isang bagay na gusto kong malaman. Sigaw ko. Daniel, hindi ito ang iniisip mo, itinaas ni Beren ang kanyang mga kamay bilang pagtatanggol. Maaari kong ipaliwanag. Huwag mo nang subukang magpaliwanag. Pareho kayong isang grupo ng mga may sakit na individual at ako. Daniel, tama na, putol ni Beren, nakakunot ang kanyang panga habang tinitigan ako ng masama. Ramdam na ramdam ko ang pagluha ng mga mata ko habang nakatitig sa kanya, kumakabog ang dibdib ko habang pilit kong hinahabol ang aking hininga. Si Beren ay hindi kailanman nagtaas ng boses sa akin, at hindi ko ito gusto. Lalo na kapag wala siyang karapatang magalit sa akin kapag siya ang may kasalanan. Ngunit mabilis akong pumikit para pigilan ang aking mga luha at pinadalhan siya ng pinakamasakit na titig na maaari kong makuha dahil sinundot niya ang oso, at hindi ako natutuwa kapag nagagalit ako. Nasisiraan na ako ng bait nitong mga nakaraang buwan dahil hindi ko na mahawakan si Daniel. Umalis siya para sa tanghalian kasama sina Lacey at Star isang araw, at hindi na bumalik. Hindi na niya sinasagot ang alinman sa aking mga tawag sa telepono o mga text mula noon, at ni Star at Lacey, hindi naiisip iyon. Pero nakikita kong binabasa ng curvy girl ang mga text ko dahil nakaon ang read receipts niya. Sinasabi nito sa akin na siya ay buhay at maayos, kahit na hindi niya ako kakausapin. Still, anong nangyari?
Masayang-masaya si Daniel bago siya umalis para sa tanghalian na iyon. Maayos naman ang lahat, at inaabangan ko ang pagbabalik niya dahil may handa akong espesyal na sorpresa para sa kanya. Nagpaplano ako ng intimate dinner para sa aming dalawa kung saan ako mismo ang magluluto ng lahat, gamit ang kusina ng chef ko. Higit pa rito, pagkatapos ng hapunan, hihilingin ko sa kanya na maging opisyal na kasintahan. Ito ay makabuluhan dahil hindi ko naisip na gusto kong makasama ang isang babae lamang. Sa paglalakbay sa paraang ginagawa ko, nakakakilala ako ng maraming kababaihan sa buong mundo, at natutunan kong tangkilikin ang mga geisha sa Japan, magagandang batang babae sa nayon ng Circassian, pati na rin ang mga misteryosong kagandahan ng Sudan. But something shifted in me with Daniel, and suddenly, walang ibang babae ang gagawa. Kaya gusto kong gawing formal ang relasyon namin. Ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon dahil hindi na siya bumalik. Noong una, galit na galit ako. Tumawag ako sa buong lugar, at halos mag-dial ng 911 para iulat ang nawawalang tao. Ngunit sa wakas, sinabi sa akin ng kontak ko sa Hotel Nova na huminto si Daniel noong hapong iyon, at muling natanggap bilang miyembro ng housekeeping staff. What the hell? Bakit sa mundo niya gagawin iyon? Ako ay nonplussed, bilang karagdagan sa pagiging ganap na nalulungkot. Pero kung space ang gusto niya, then I'll let her have it. Marahil ay nakikitungo siya sa ilang mga personal na isyo, tulad ng isang emergency sa pamilya o sakit sa pamilya. O marahil, sinusubukan niyang suportahan ang kanyang may sakit na ina habang siya ay lumipat sa matulungin na pabahay. Kung ganoon nga, I'd like to be there for Daniel, para hindi niya kailangang dumaan mag-isa, pero ayoko ding lumampas. O baka wala siyang problema sa pamilya. Nagdadalawang isip lang siguro si curvy girl about our relationship, which I hope is not the case. Ngunit gusto kong bigyan siya ng ilang oras upang pag-isipan ang mga bagay-bagay, at bilang isang resulta, sinubukan kong panatilihin ang aking distansya. Ngunit hindi ko na kayang magpatuloy pa nang hindi nakikita si Daniel, lalo na kapag wala akong alam. Nababaliw na ako sa kakaisip sa kanya. Iniisip kung ano ang kanyang nararamdaman, kung ano ang kanyang ginagawa, at kung sino ang kanyang kasama. Kumakain ba siya ng maayos? Inuming tubig. Masyadong masipag. Ang hindi alam ay pinapatay ako. Bilang resulta, nagpasya akong i-distract ang aking sarili. Gusto ni Flora na makipagkita sa akin upang dumaan sa ilang mga kahon mula sa bahay ampunan na tinitirhan namin noon. Gusto niya talagang makahanap ng ilang larawan noong bata pa kami, at tumanggi siyang sumagot ng hindi, kaya pumayag akong tumulong. Nagrenta ako ng parehong suite sa Hotel Nova dahil marumi at maalikabok ang mga kahon dahil sa napakatagal na imbakan, at ayaw kong ipadala ang mga ito sa aking mansyon. Pero sa oras na matapos ko ang kalukuhang ito, pupunta ako sa apartment ni Daniel para subukang kausapin siya. Pero hindi pa nga kami nagsisimulang dumaan ni Flora sa mga kahon nang bumukas ang pinto ng kwarto. Natarante kaming dalawa, at nanlaki ang mga mata ko nang makita kong si Daniel pala ang nakatayo doon. Isang malaking ngiti ang gumuhit sa aking mukha habang dumadaloy ang ginhawa sa aking mga ugat. Daniel, sweetheart, anong ginagawa mo dito? Bakit lahat ng tawag at text ko hindi mo pinapansin? Nakakainis kayong dalawa, sigaw niya. Napakunot ang noo ko sa pagkalito. Binuka ang bibig ko para tanungin siya kung ano ang sinasabi niya, pero agad niya akong pinutol. Mga kasuklam-suklam kayong mga pervert na gustong panoorin ang isa't isa na nagtatalik. Hindi mo ba naisip na mali kapag magkapatid kayo? Mukhang nagulat si Flora. Napaawang ang mapupulang labi niya sa gulat, at nanginginig siya habang nakatitig kay Daniel. Daniel, panimula niya, ngunit umiling ang babae ko. Itinaas ang isang daliri para patahimikin siya. Huwag mong subukang ipaliwanag ito, sabi niya sa naiinis na boses. Ayaw ko ring malaman. Pero kahit papaano ay nabaluktot ang mga wire dahil hindi kami magkapatid ni Flora. O magkapatid in innocence, actually. Sa halip, kami ay mga ulila na tumingin sa isa't isa noong kami ay nakatira sa parehong grupo ng tahanan, mga dekada na ang nakalipas. Abangan ang sunod na pahina.
Salamat sa pag-subscribe. Ingat ka, Storybook Lover!